Because marami dito, marami sa mga kapulisan natin ang may topak. Sorry for the word. May sira sa ulo. Pero nakakalusot dahil malakas nirekomenda ng mga Poncio Pilato. Noong panahon po ni PRD, ni President Rodrigo Duterte, dinoble ang sweldo ng mga pulis natin. So inakala po natin lahat kapag nadoble na ang kanilang sweldo, gaganda na ang kanilang serbisyo, pero lalong lumala. Parang wala hong nangyayari kasi kahit sabihin po na babaguhin na naman natin yung manual, etc. Mr. President, I just would like to put on record, and you, Mr. President, and I are authors of resolution investigating the killing, Mr. President, if you would recall, the 17-year-old Kian Lloyd de los Santos. Mr. President, he was killed in the same day, today, August 16, 2017. Same day, 6 years ago, Mr. President. He was shot 3 times in the head despite begging for his life. Yung 19-year-old po, si Carlo Angelo Arnaiz, who was handcuffed, beaten up before being killed. And Carl's friend and witness to the murder, yung 14-year-old, si Reynaldo de Guzman, whose body was found floating in a creek with 31 stab wounds. All these killings, Mr. President, were committed by the Caloocan City Police. So, Ginoong Pangulo, may distinguished colleague, may data na po ba tayo kaya? Kung ilang beses na po itong nangyayari, baka kung i-impose natin ng death penalty, ito yung unahin natin. Maraming salamat, Your Honor, Mr. President, for that question. As far as data is concerned, no, we don't have that. And certainly, the policemen or the PNP would not ever give us those numbers. On the other hand, let me tell you, Mr. President, Your Honor, the reason bakit hindi ito mapahinto, paulit-ulit na lang, you said, and I agree with you totally, through the years, it happens again and again and again. And the thing here that I saw, the main problem is doon po sa recruitment. Kasi it starts with the recruitment process. Dapat nasasara talaga yung mga hindi karapat-dapat mag-training at yung mga pulis na dapat hindi na maisalang at maging patrolman pa or starts from the bottom, maging kabo. Why? Because marami dito, marami sa mga kapulisan natin ang may topak. Sorry for the word. May sira sa ulo. Pero nakakalusot dahil malakas nirekomenda ng mga Poncio Pilato. So nakakalusot sila na dapat doon pa lamang sa screening process, nasara na sila. Meron nga tayong tinatawag na neuropsychiatric exam, pero ito nga po, Mr. President, I remember many years ago, yung isa pong colonel sa Camp Crame, siya po yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam sa mga gustong mag-training sa pagka-PNP. Siya mismo ay saksakan ng abusado at inireklamo po sa aking programa. Kung yung mismo nagsasagawa ng neuropsychiatric exam para sa mga gustong mag-training sa pagka-pulis, ang mismo may topak sa ulo, then nakikita niyo na po yung maging problema. At ito pa po masakit, noong panahon po ni PRD, ni President Rodrigo Duterte, dinoble ang sweldo ng mga pulis natin. So inakala po natin lahat kapag nadoble na ang kanilang sweldo, gaganda na ang kanilang serbisyo, pero lalong lumala. Saan po yung problema rito? Again, hindi po nasara yung pagpasok ng mga pulis na kung saan-saan lamang nanggaling at pagdating sa training, sila ay tinulak lamang na maging pulis ng kanilang mga padrino at hanggang sa makapasok sila maging PNP. So it is time na dapat yung mga pulis natin is quality, not quantity. So again, Mr. President, akin pong tututukan ito to make sure itong mga ginagawang pang-abuso nating kapulisan, masisilip ko at maparusahan ang dapat maparusahan. Thank you very much, Mr. President. I certainly agree with the observations made by our distinguished colleague, yung sa recruitment. Mr. President, okay. May binigay isang staff ko, 6,000 police killings in general. Wow. Between 2016 to 2021. Pero this is in general. Hindi dito kasama yung killings dahil sa mistaken identity, killings dahil sa pang-abuso, killings dahil sa salvage. So ito ay general lamang. So yung tinatanong niyo po ata is yung specific to police brutality. Ito po, general to. Thank you, Mr. President. And as I was saying, Mr. President, I agree with you that we should scrutinize yung mga papasok. And at the same time, yung mga nakapasok na, dapat na-check din. Kasi
sabi nga nila, power corrupts and it corrupts absolutely. When you have that power, at the same time, Mr. President, kung papahawakin natin sila ng baril, hindi ho dapat napapasakamay ng may topak ang baril na binili mismo. Binanggit niyo ho kanina, yun ang napakasakit. Imagine, taxpayer po yung nagbayad nitong mga armas na ito na kumitil sa buhay ng mga kabataan natin na walang kamalay-malay. I am not making a sweeping judgment sa kapulisan natin. Hindi lahat ganun. I don't believe marami sa kanila pang ganun. Ngunit meron talagang bad eggs na kailangang i-address natin itong problemang ito, Ginoong Pangula. And as I promised, I only have one issue. Yun lang po, yung data doon. And again, I would like to remind the body that 6 years ago, August 16, the same day, 2017, pinatay ang 17-year-old na si Kian Lloyd de los Santos. Mr. President, how many more of our youth should suffer as a consequence of our law enforcers' reckless actions? So we are calling our government, our law enforcement, the DILG to look into this, into the procedures and protocols of our law enforcement officers to prevent a similar incident from happening again. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Tulfo. May dagdag ko lang, Mr. President, Your Honor. Ang sinasuggest ko rin, on a yearly basis, kailangan sumailalim yung ating mga pulis sa tinatawag na neuropsychiatric exam at random drug test. Kasi nga, ang nangyari ngayon, minsan lang sila neuropsychiatric exam and then after that, go na sila, libre na sila. Kasi pwedeng pumasa sila nung time ng kanilang recruitment, pero after a year or two, nagbago yung kanilang situation because of anxiety, stress sa trabaho, pagod. So doon na pumasok yung pagkakaroon nilang topak sa ulo. So kapag regular ang kanilang pag-undergo ng neuropsychiatric exam, mahuhuli po yun, masasara sila. So pwede silang muna papahingayin at magamot. Thank you, Mr. President, Yes, Senator Escudero, sir. may I make a brief manifestation so as not to belabor the point given that Senator Villar will be sponsoring. I just want to take advantage of my rare presence in plenary. Mr. President, Let it be placed on record, Mr. President. I subscribe completely to the statements and the speech of Senator Tulfo, and I join him in his desire for justice for the victim and in calling out not only the policemen involved but the entire Philippine National Police. What struck me, Mr. President, was the statement made by the good gentleman with respect to magkabaro kasi at pinoprotektahan nila ang mga sarili nila. Mr. President, more than the neuro, I think the leadership of the PNP, the DILG, and even the DOJ should set the tone insofar as making these police officers accountable, if only to make them as examples, that the basic rules on engagement as it applies to civilians also applies to members of the Philippine National Police. They can only shoot and fire upon and even kill someone in self-defense only.